Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2081 hanggang 2090. Gayunpaman, ayaw pabayaan ni Tobias ang pagkakataong makakuha ng Royal Paragon at Divine Combat Techniques na lumipas. Kung tutuusin, ito ang dahilan kung bakit siya pumasok sa Secret Realm. At muli, dahil sumuko na si Soren, hindi si Tobias ang kalaban ni Severin. Tumayo si Tobias sa isang tabi. Halos madyugo ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Severin. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at mukhang madilim at nakakatakot. Severin, maghintay ka lang at makikita mo. Tignan natin kung hanggang kailan ka magpapatuloy sa pag-arte ng ganyan. Mariin niyang naisip sa kanyang puso. Hindi na niya kailangang magpumiglas ng matagal bago niya ginawa ang kanyang desisyon. Inis niyang sinulyapan si Severin, saka itinoz ang kanyang kamay at inalis ang 8th grade alchemical peel sa bola ng liwanag. Ang mga ekspresyon ng iba pang mga kababalaghan ay sobrang komplikado. Galit na galit si Jillian nang makita ang determinadong tingin ni Severin, at puno ng puot ang mga mata nito. Sa tingin ba niya ay napakalakas niya dahil lang sa napatay niya si Uzer? Isa lang siyang level 8 Supreme Saint, pero napakayabang niya. Bulong ni Jillian sa sarili. Hinaplos niya ang kanyang manggas at umalis sa lugar na may madilim na ekspresyon. Gayunpaman, kinuha niya ang isa pang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan bago siya umalis. Samantala, si Kawan, na dumating upang ipaglaban ang Royal Paragon Treasure na Skysoil Zenith sa ngalan ni Carl, ay tumingin sa direksyon ni Severin at naisip na mas mabuting huwag siyang masaktan. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung gaano siya kalakas. Sa pagitan ng pagpapabeya at pagkamatay ni Carl, mas pipiliin niya ang una. Sariwa pa sa kanyang isipan ang imahe ng pinapatay ni Severin si Uzer. Siya ay labis na natatakot sa nangingibabaw at taksil na si Severin at hindi niya nais na manatili doon ng mas matagal kaysa sa kailangan niya. Si Raymond at Celeste, na nasa hindi kalayuan, ay mukhang komplikado at hindi masaya. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman kay Severin. Sa halip, kinuha nila ang natitirang mga kayamanan sa palasyo, tumalikod, at umalis. Napangisi si Severin sa kaloob-looban matapos tingnan ang pagbabago ng mga ekspresyon ng mukha ng lahat. Kung tutuusin, inihanda na niya ang kanyang sarili upang labanan ang isa laban sa marami. Si Soren at ang iba pang grupo ay gumawa ng tamang pagpili, na nagpapahintulot kay Severin na makuha ang pamana ng Royal Paragon nang walang anumang pagsisikap. Matapos panoorin si Soren at ang iba pa na umalis, na-deactivate ni Severin ang kanyang nagliliyab na enerhiya bago naglakad patungo sa dalawang light ball na natitira sa palasyo. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga braso at nakuha ang Purple Jade Plaque at ang Animal Skin Book sa ilang segundo. Hawak ang Purple Jade Plaque sa kanyang kamay, ginamit niya ang kanyang Divine Sense para basahin ito. Kaagad, isang divine technique na tinatawag na Lotus Wildfire ang nakaukit sa kanyang isipan. Tuwang-tuwa si Severin matapos makuha ang lahat ng impormasyon sa Purple Jade Plaque. Hindi niya maiwasang mapasigaw. Oo, mayroon akong Heaven Quality High Rank Divine Combat Technique. Ang Lotus Wildfire ay isang divine combat technique na nilikha ng isang Wildfire Royal Paragon matapos masira ang Royal Paragon level sa nakaraan. Ang antas nito ay umabot na sa mataas na kalidad ng langit. Ang Skysoil Heptagold Sword Energy na nilinang ni Severin sa ngayon ay katamtamang ranggo lamang ng kalidad ng langit. Ang Lotus Wildfire ay hindi lamang sa isang mataas na antas ngunit pagkatapos ng matagumpay na paglinang nito sa small success, ang kapangyarihan nito ay higit sa karaniwan. Kakayanin ni Severin na sunugin ang mga bundok at ilog o maging ang buong karagatan sa pamamagitan lamang ng isang alon ng kanyang kamay. Sa katunayan, magagawa niyang mabaril ang mga bituin at buwan, magdulot ng pagkawasak sa atmosfera ng lupa, o sumire sa langit kung linangin niya ang Lotus Wildfire hanggang sa mahusay na tagumpay. Matapos maibaba ang Purple Jade Plaque, hindi napigilan ni Severin na mapabuntong hininga. Ngunit ang mga kinakailangan para sa paglinang ng pamamaraang ito ay masyadong hinihingi. Upang makamit ang small success, kakailanganin kong sumipsip ng dalawang espesyal na espiritual na apoy mula sa langit at lupa.
Upang makamit ang great success, kakailanganin ko ng hindi bababa sa 9 na espesyal na espiritual na apoy. Ang Blue Realm ay nagtataglay ng ilang natural na ipinanganak na espiritual na apoy. Halimbawa, ang ilang mga bulkan ay naglalaman ng nilusaw na apoy, na paborito ng maraming alchemist. Ang katangian nito ay medyo mapayapa at maaaring makatulong sa mga cultivator sa paglikha ng mga alchemical na tabletas at armas nang hindi nauubos ang marami sa kanilang espiritual na enerhiya. Naroon din ang 10,000 taong gulang na misteryosong apoy sa malalim na dagat, na napakalamig ng buto. Naroon ang maalamat na apoy ng phoenix, na may hahambing sa isang immortal, at ang apoy ng sagradong hayop, ang vermilion bird. Para sa mga magsasaka na nagilinang ng mga kasanayan sa katangian ng sunog, ang pagsipsip ng mga apoy na iyon ay magbibigay daan sa kanila na makakuha ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Gayunpaman, ang mga apoy na iyon ay napakahirap ding hanapin, at ang kanilang mga halaga ay maihahambing sa mga kayamanan ng langit at lupa. Kaya naman, hindi napigilan ni Severin na mapabuntong hininga nang malaman niya ang mga kinakailangan sa paglilinang ng Lotus Wildfire. Hindi pa niya nalilinang ang sarili niyang Sky Soil Heptagold Sword Energy sa Great Success. Ang paglilinang ng Lotus Flame ay makakadagdag lamang sa kanyang pasanin dahil mangangailangan ito ng malaking halaga ng mga likas na materyales at makalupang kayamanan. Oh well, dapat akong maghintay hanggang sa ako ay mag-level up sa level 7 Alchemist at makapasok sa kaharian ng Paragon bago linangin ang Lotus Wildfire. Sabi ni Severin sa sarili. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, inimbak ni Severin ang Purple Jade Plaque sa kanyang spatial ring at tumutok sa libro ng balat ng hayop. Nagtataka ako kung anong top-notch skill ang naiwan ng Royal Paragon Cultivator. Inis kanya ang libro ng kanyang Divine Sense, at ang mga salita sa aklat ng balat ng hayop ay tila nabuhay na parang kumikislap na tadpoles. Tumalon sila mula sa libro ng balat ng hayop at tumagos sa kanyang isip. Biglang naramdaman ni Severin ang pagbabago ng mundo. Ang mundo sa paligid niya ay tila naging isang gintong liwanag habang ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay napalitan ng isang malawak na kalawakan ng dagat. Nakatayo sa dagat ang isang matangkad na matanda na nakasuot ng kulay lila na damit. Hindi makita ni Severin ang mukha ng matanda, ngunit ang kanyang malakas na paglilinang ay binaluktot ang nakapalibot na espasyo na para bang pinunit niya ang hangin mismo. Ang matandang lalaki ay nakatayo sa gintong dagat na parang isang kataas-taasang nilalang. Maging si Severin ay nakaramdam ng matinding pang-aapi nang makita ang mga nakakatakot na mata na iyon. Parang siya mismo ang nakatingin sa demonyo. Ang maringal na hininga ng kamatayan ay nananatili sa hangin na para bang siya ay nahulog sa isang napakalalim na kailaliman ng kamatayan. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang katawan ng matangkad na matanda sa liwanag ng libu-libong misteryosong ron. Ang malawak na gintong karagatan sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila nabuhay. Isang alon ang gamulong, humila sa kanyang katawan pataas ng walang hanggan. Nakita ni Severin ang kulay abong kalangitan na napunit ng alon. Tila may kakaibang enerhiya na nakakaapekto sa kalangitan, na nagiging lupa, tubig, hangin at apoy. Parang nasa palad ng matayog na matandang lalaki ang langgit na anumang oras ay maaari niyang sirain. Ito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Laking gulat ni Severin nang makita ang kakaibang eksenang ito. Kaagad pagkatapos, umupo siyang nakakros na nakapikit, nahulog sa gininto ang karagatan upang maunawaan ang karunungan na nakapaloob sa loob. Hindi mabilang na tubig dagat ang nayanig ng mga pabago-bago ng kanyang pagtatanim, na lumikha ng malalaking alon na may taas na 10 yarda. Isang malaking puyo ng tubig ang nabuo sa paligid ni Severin matapos bumagsak ang mga alon. Si Severin, na nasa gitna ng puyo ng tubig, ay parang isang black hole, na patuloy na nauunawaan ang kakaibang enerhiya sa kalangitan sa paligid niya. Hindi nagtagal, biglang gumuho ang kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid ng matanda. Ang kanyang buong katawan ay naging mga tuldok ng espiritual na liwanag bago siya nawala sa ginintoang mundo. Sa huli, unti-unting nagkristal sa isip ni Severin ang kasanayang nakadetalye sa libro. Book of True Void Enlightenment. Gamitin ang iyong sariling espiritual na kapangyarihan para baguhin ang langit at lupa.
Gamitin ang iyong katawan bilang bolsa para tumawid sa dagat ng pagdurusa, at linangin ang solar aura. Buksan ang iyong panloob na mundo, at magagawa mong tumawid sa kabilang panig ng Great Void upang maging isang immortal. Hindi napigilan ni Severin na mapabuntong hininga matapos basahin ang The Book of True Void Enlightenment. Ang kasanayan ay napakalakas. Nakatuon ito sa paglinang ng vital energy at dugo ng katawan. Kapag ang mahahalagang enerhiya at dugo ng katawan ay umabot na sa rurok nito, ito ay pukawin ang pangunahing espiritu sa loob upang lumaban sa dagat ng pagdurusa at magbabago sa isang solar na espiritu. Kaya, ang espiritual na enerhiya ay magbabago sa kapangyarihan ng langit at lupa, pagkatapos ay magbubukas ng isang panloob na mundo sa core ng enerhiya, na magbibigay daan kay Severin na makapasok sa kaharian ng Royal Paragon. Ayon sa mensahe sa mana, ang pamamaraan ay nilikha ng isang Wildfire Royal Paragon. Sa asensya, hindi pa niya naabot ang Level 9 Supreme Paragon. Hinangaan ni Severin ang Wildfire Royal Paragon na hindi pa niya nakikilala. Sa pamana pa lang, ramdam na niya ang kayabangan niya. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat dahil The Book of True Void Enlightenment ay talagang makapangyarihan. Kabilang sa mga diskarteng may kalidad sa langit, ang ginawa ng Wildfire Royal Paragon ay kabilang sa mga nangunguna. Matapos tumawid sa dagat ng pagdurusa, buksan ang panloob na mundo sa core ng enerhiya, at tipunin ang kapangyarihan ng langit at lupa, makakarating si Severin sa kaharian ng Royal Paragon ng ligtas at maayos. Kung ilalagay sa labas ng lihim na kaharian, ang pamamaraang tulad nito ay walang alinlangan na magiging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na lumaban hanggang sa kamatayan. Maaaring buksan ng mga cultivator mula sa kaharian ng Paragon ang tulay sa pagitan ng langit at lupa at paikliin ang enerhiya upang magamit ang mga kapangyarihan ng Diyos, na ginagawa silang walang pagkakaiba sa mga Diyos at Diyosa ng mga alamat at alamat. Ang kanilang mga buto at dugo ay unti-unting nababalot ng isang gintong liwanag hanggang sa ang kanilang buong katawan ay naging purong ginto. Sa panahong iyon, sa casual na welga mula sa kanila ay maaaring sirain ang isang lugar na 12-dosenang milya. Wala talagang masyadong alam si Severin sa kaharian ng Royal Paragon dahil level 8 Supreme Saint pa lang siya noon. Ang alam lang niya ay ang makapangyarihang mga taong iyon ay maaaring manalo sa pakikipaglaban sa sinuman sa buong 13 estado ng Blue Realm. Matapos bawiin ang kanyang divine sense, maingat na inilagay ni Severin ang libro ng balat ng hayop sa spatial ring. Lumabas siya ng main hall at hindi na nagpatuloy sa pag-explore sa kabilang side hall. Bagamat maraming makalangit na materyales at makalupang kayamanan ang nakaimbak sa gilid na bulwagan, hindi na siya interesado sa mga bagay na iyon pagkatapos niyang makuha ang pinakamataas na espiritual na kayamanan at mana ng Royal Paragon. Pagkalabas ng palasyo, agad na nakuha ni Severin ang atensyon ng maraming cultivator na naghahanap ng mga kayamanan. Ang mga cultivator ay agad na naglunsad ng mga bulong ng sindek at chismis ng inggit. Ang pangalan ni Severin ay tiyak na magiging sikat sa buong mundo pagkatapos umalis sa tirahan. Hindi lang iyon. Si Uzer, isang level 9 Supreme Saint, ay pinatay habang si Sean ay pinutol ang isang braso. Tanging ang tatlong nangungunang prodigy ang maaaring manalo sa pakikipaglaban sa gayong mga masasamang lalaki. Sa paghusga sa kung paano si Soren, Jillian, at ang iba pa ay galit na lumabas ngayon, ang pamana ng Royal Paragon ay nakuha ni Severin. Hihihi. Nakasakit si Severin sa ilang malalaking sekta at puwersa bukod sa Grundy Uno sect. Natatakot ako na tiyak na hindi siya bibitawan ng Dayform sect ng ganoon kadali kapag umalis siya. Nanatiling normal ang ekspresyon ni Severin. Hindi niya pinansin ang mga komento sa paligid niya. Alam niyang ang pagpatay kay Uzer ay haantong sa paghihiganti ng Dayform sect mamaya. Gayunpaman, ang Grundy Uno sect ay walang pinuno nito. Sa oras na iyon, ang elder na namamahala sa pamumuno sa koponan ay ang Peak Master ng 7th Mountain, si Miles Merkel, kung saan nagkaroon ng napakagandang relasyon si Severin. Kaya, walang paraan na maupo si Miles at walang gagawin kung makita niya ang Dayform sect na sinisira ang kanilang paghihiganti kay Severin. Bukod dito, si Severin ay pang-anim na pangunahing disipulo ng Grundy Uno sect. Ang Dayform sect ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago kumilos dahil sa kanyang katayuan.
Pagkalabas ni Severin sa palasyo, ginamit niya agad ang kanyang divine sense para hanapin si Dayan at ang tatlo pang asawa. Dahil sa pagiging disipulo ni Severin, si Dayan at ang tatlo pang babae ay nakatanggap ng proteksyon mula kay Raden at sa iba pang mga alagad ng sekta, na ginawa ito upang walang maglakas loob na gumawa ng anuman sa kanila. Sa halip, ang mga kababaihan ay nakakuha ng maraming 6th grade na alchemical na table task sa lupang mana. Agad na pinuntahan ni Severin si Dayan at ang iba pa sa grupo pagkatapos na mapansin ang kanilang lokasyon. Severin, bumalik ka na, masayang sabi ni Dayan nang makitang ligtas at maayos sa tabi nila. Oo, may nakuha ba kayong mahalaga? Nakangiting tanong ni Severin matapos maglakad palapit kay Dayan. Mabilis na naglakad si Gilda kay Severin. Tinakpan niya ang bibig niya at sabay sabing. Isang ngiti. Salamat sa iba pang mga disipulo, nakahanap kami ni Dayan ng 8 6th grade high rank na mga halamang gamot, 2 7th grade na halamang gamot, at iba pang espiritual na bagay, tulad ng purple gold sand, starry god na ginto, at iba pa para sa pagdadalisay ng mababang uri ng espiritual na kayamanan. Habang nagsasalita si Gilda, inilabas niya ang mga espiritual na bagay para ipakita kay Severin. Napalitan ng saya ang kalmadong mukha ni Severin matapos masulyapan ang mga gamit. Purple gold sand at starry god na ginto ang mga hilaw na materyales na ginamit sa pagdadalisay ng mababang uri ng espiritual na kayamanan. Kahit na hindi sila kasing husay ng Sky Soil Zenith na nakuha ni Severin, mahalaga din sila sa Supreme Saint Realm, kaya hindi lahat ng Supreme Saints ay kayang bayaran ito. Lalong nagulat si Severin sa 6th grade high rank na mga halamang gamot at 7th grade mga halamang gamot. Masaya siyang tumawa at sinabing, hahaha, nakuha ko rin ang iba pan mahahalagang bagay. Nakuha ko ang skill inheritance at spiritual treasure ng Wildfire Royal Paragon. Nanlaki ang mga mata ni Dayan at ng iba pang mga babae sa tuwa matapos malaman na nakuha ni Severin ang skill inheritance at superior spiritual treasure ng Wildfire Royal Paragon. Bagamat nabigo silang makapasok sa Inheritance Palace, alam din nila ang halaga ng inheritance skills at spiritual treasure ng Wildfire Royal Paragon. Nakuha ni Severin ang pinakahinahangad na kayamanan sa buong tirahan. Kaya naman, mauunawaan kung matutuwa at maipagmamalaki nila siya sa pagkatanggap niya nito. Nakatingin kay Dayan at sa iba pang mga babae na may masayang ngiti, ikanaway ni Severin ang kanyang kamay at sinabing, sige. Ang lupang pamana ay halos mapili na ng malinis. Mas mabuting makaalis na tayo kaagad. Dahil hindi inaasahang naunawaan ni Severin ang kapangyarihan ng langit at lupa habang hinihigop ang The Book of True Void Enlightenment, napansin niya na ang tirahan ay bahagyang nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak pagkatapos lumabas sa palasyo ng mana. Marahil ay dahil kinuha niya ang pinakamahalagang bagay sa lugar. Ayon sa kanyang kaltas, ang tirahan ay magsisimulang maaring matagal ng pinili ni na Jillian, Raymond, at iba pa. Bilang karagdagan, nakuha na ni Severin ang gusto niya, kaya ang pananatili sa tirahan ay walang ibang layunin. Kaya naman, binalak niyang bumalik sa parehong paraan at tingnan kung makakatagpo pa siya ng anumang kayamanan sa daan. Kinaumagahan, sa Arctic Heights, si Miles, na nakasuot ng berdeng damit, ay nakatayo sa hangin na may aura na kasing init ng oven. Sa hindi kalayuan, si Guano Gelric, elder ng Dayform sect, ay nakaupo sa gilid ng burol na nakapikit para magnilay. Sa lugar ng Gars sa tabi nila, masayang nagkukwentuhan ang mga Paragon Realm Cultivator sa pangunguna ng mga Gars, Kalomangar at ang elder ng Steels. Sa malayo, ang mga elder ng Pure Void sect at Marver sect ay nakatayo sa kanilang mga espiritual na kayamanan. Tahimik na nagmumuni-muni ang iba habang nakapikit, naghihintay na may lalabas sa mga guho. Boom! Sa sandaling iyon, isang dagandong ang tumunog mula sa pasukan ng puyo ng tubig. Ang malakas na ingay ay agad na nakakuha ng atensyon ng ilang elder mula sa iba't ibang sekta dahil iyon ay senyales na may lalabas mula sa mga guho. Marahas na gumalaw ang puyo ng tubig bilang tugon sa umuugong na dagandong, at ang mga mata ng lahat ay nakatutok dito. Bagamat ang bawat isa sa mga nangungunang sekta ay nagpadala ng kanilang pinakatalentadong kababalaghan upang makapasok, paano kung isa sa kanila ang napatay? Kung tutuusin, nangyari na ito dati.
Nang magbukas ang isang guho 100 taon na ang nakalilipas sa South Sea, isa sa mga kababalaghan ng Steels ang namatay dito. Sa huli, ang kayamanan sa mga guho ay nakuha ng isang hindi kilalang random cultivator. Ang insidente ay nagdulot ng lubos na sensasyon sa buong South Sky sa oras na iyon. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, bumukas ang pintuan patungo sa mga guho, at umikot ang ambon, na bumabalot sa labasan ng puyo ng tubig. Kaagad pagkatapos, mabilis na lumabas ang isang nahihiyang figure. Nang makita ng mga elder kung sino iyon, biglang naging gulat ang kanilang mga ekspresyon. Ang unang taong lumabas sa Royal Paragon Ruins ay si Sean. Mapatla ang kanyang mukha, at may matinding hinanakit sa kanyang mga mata. Ang nakakagulat pa ay ang naputol ang isang braso niya. Hindi siya nang ahas na manatili sa mga guho ng ilang sandali matapos matalo sa labanan para sa manang palasyo at maputol ang braso ni Severin. Alam na alam niya na imposibleng ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa Royal Paragon Relics sa palasyo kapag siya ay lubhang nasugatan. Matapos lisanin ang lupain ng mana, tinipon ni Sean ang isang grupo ng mga guards at mga disipulo mula sa Dayform sect at bumalik sa labas ng mundo sa pamamagitan ng orihinal na ruta. Ang layunin ay ang maging unang magsabi ng balita ng pagpatay kay Uzer sa Dayform sect upang matulungan siya ng galit na mga elder ng Dayform sect na maghiganti kay Severin. Naramdaman ni Sean ang ilang matatalim na mata na nakatingin sa kanya sa sandaling lumabas siya sa puyo ng tubig. Napaisip siya ng masama. Severin, hindi na ako makapaghintay na makita kang mabura ang mayabang mong ngiti sa mukha mo. Kasabay nito, sa loob ng lugar ng mga guards, nagdilim ang mukha ng Great Elder na si Fabian Gar, at ang isang pagpatay na layunin ay lumitaw sa kanyang mga mata nang makita niyang si Sean ay malubhang nasugatan. Bumangon siya sa ere at mabilis na pumunta sa gilid ni Sean. Tanong niya sa malamig na tono. Sean, sinong gumawa nito sa braso mo? Nabaluktot ang mukha ni Fabian sa sakit at puot habang may mamamatay na aura sa paligid niya. Kahit na ang belang braso ay maaaring muling ikabit sa pamamagitan ng paggastos ng ilang makalangit na materyales at makalupang kayamanan, ito ay lubos na magpapabagal sa kanyang pag-unlad sa paglilinang. Walang duda tungkol dito. Isang sampal sa mukha ng mga Gar ang ginawa ni Severin. Pagkatapos ng lahat, ang Gars ay isa sa 6 na nangungunang powerhouse sa South Sky. Kahit sino mahalaga kung gaano karaming masamang dugo ang mayroon sila sa pagitan nila, ay matatakot sa pagbanggit ng Gars. Gayunpaman, hindi lamang si Sean ay nabugbog ng husto, ngunit naputol din ang kanyang braso. Hindi lang si Fabian ang nagulat sa natuklasan. Si Miles, ang mga elder mula sa Steels, ang mga elder ng Pure Void sect, at ang mga elder ng Marver sect ay nakatingin din kay Sean ng may labis na pag-usisa. Ang bawat isa sa kanila ay kilala si Sean bilang isa sa 4 na pangunahing sekta at isa sa 2 pangunahing pamilya sa South Sky. Hindi maaaring maliitin ang kapangyarihan ng mga Gars. Si Sean, mismo, ay hindi lamang nagtataglay ng pangalan ng mga Gars ngunit siya rin ang pangunahing disipulo ng lahat ng mga pangunahing sekta, na ginawa siyang isang sikat na kababalaghan sa buong South Sky. Gayunpaman, may sapat na kapangyarihan upang bugbugin si Sean at putulin ang kanyang braso. Paanong hindi magugulat si Miles at ang iba pang mga elder? Si Severin ang gumawa nito sa akin. Hindi lang niya pinutol ang braso ko, kundi pinatay niya rin si Uzer. Sigaw ni Sean sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin kay Fabian, na ang ekspresyon ay nagdidilim sa galit. Ang sinabi ni Sean ay ikinagulat ng lahat na nandoon, dahilan para magdilim ang kanilang mga mata. Si Elder Guano ng Dayform sect, ang Elder ng Steels, at ilang Elder ng Pure Void sect at Marver sect ay bahagyang nanginig sa pagkabigla. Sa partikular, isang matipunong lalaki na nakaasol na robo sa Dayform sect area ay agad na sumugod sa gilid ni Sean. Ang matipunong lalaki na ito ay walang iba kundi ang Elder ng Dayform sect na si Guano. Malungkot at nakakatakot ang mukha ni Guano, at biglang bumulaga ang kanyang katawan na may aura ng level 9 Paragon. Ang kanyang sumisikat na aura ay tumaas sa kalangitan tulad ng isang nagliliyab na araw na pumutok sa kalangitan. Tumingin siya kay Sean at tumaas ang boses, nagtatanong. Ano ang sinabi mo? Medyo nagulat si Guano sa balita ng pagkamatay ni Uzer. Ang mas ikinagulat niya ay kung gaano kalala ang bagbog na itsura ni Sean.
Hindi naman siya magbibiro ng ganito kapag sobrang nasaktan siya, di ba? Naisip ni Guano. Kasabay nito, puno rin ng pagdududa si Guano. Dahil si Uzer ay isang level 9 Supreme Saint, ang pag-atake na pinakawalan niya ng buong lakas ay maihahambing sa mga Paragon Cultivator na katatapos lang. Kasama ang dalawang espiritual na kayamanan bilang trump card, dapat itong makatwiran na kahit sina Soren, Jillian, Raymond at iba pa na mga kababalaghan rin ay hindi magagawang patayin si Uzer. Kung tutuusin, kung mas makapangyarihan ang mga magsasaka, mas marami silang kakayahan sa pagliligtas ng buhay at bilis ng pagtakas. Hindi man matalo ni Sean ang kanyang kalaban, dapat ay makakatakas siya ng hindi nasaktan. Sa isiping iyon, biglang itinoon ni Guano ang kanyang mga mata kay Sean na may nagbabagang mga mata. Hindi mapigilan ni Sean na maramdaman na nakatingin si Elder Guano sa mismong kaluluwa niya. Kaya talagang takot na takot siya. Matapos huminga ng malalim, walang nagawa si Sean kundi isalaysay ang lahat ng nangyari sa mga guho. Ginamit ni Severin ang kanyang espada upang patayin si Uzer sa lupaing mana, at pagkatapos ay sinaktan niya ako. Habang ipinapaliwanag ni Sean ang epikong labanan na nangyari sa palasyo, ang mga alagad ng Gars at Dayform sect ay sunod-sunod na lumabas sa puyo ng tubig. Ang natitirang mga disipulo ng Dayform sect ay nagsimulang umiyak matapos makita si Elder Guano. Elder Guano, pinatay ni Severin si Uzer. Nabaliw siya sa kapangyarihan. Ang mga salita ng mga disipulo ng Dayform sect ay walang alinlangan na durog sa huling kislap ng pag-asa sa puso ni Guano. Imposibleng dayin ako ng sarili kong mga alagad, di ba? Naisip ni Guano. Agad na nagdilim ang kanyang mukha matapos matanggap ang balita mula sa kanyang mga alagad tungkol sa pagkamatay ng kanyang alila, si Uzer. Bukod dito, may malakas na hangarin na pumatay sa kanyang katawan. Sa kabilang panig, matapos malaman na si Uzer ay pinatay ni Severin, ang mga elder ng Steels, Pure Void sect, at Marver sect ay nagkatinginan, at nakita ng bawat isa ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Alam nilang level 7 Supreme Saint lang si Severin, kaya laking gulat nila na nagawa niyang patayin si Uzer, isang level 9 Supreme Saint. Si Severin ay dapat na isang kababalaghan upang makapatay ng isang tao sa dalawang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Akala nila. Pagkatapos ng lahat, ang mga kababalaghan na tulad ni Sean at Uzer, na parehong level 9 Supreme Saints, ay maihahambing sa isang level 9 Paragon kung gagamitin nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Severin ang malaking pinsala at napatay pa nga ang isa sa kanila sa isang labanan. Kaya, hindi nila maisip kung gaano talaga kalakas si Severin. Si Miles, na nakatayo sa ere sa lugar ng Grundy Uno sect, ay nagulat nang marinig na si Severin ay lumaki ng husto, at kasabay nito, naramdaman niya ang pananakit ng ulo sa pag-iisip lamang tungkol sa mga kahihinatnan na darating. Si Uzer ay isa sa mga nangungunang talento sa Dayform sect. Ngayong pinatay na siya ni Severin, siguradong pagbabayaran siya ni Fabian. Habang nag-iisip pa lang si Miles kung paano maaayos ang mga bagay-bagay, nilinggan siya ni Guano at sinabi sa malamig na tono. Miles, mukhang nag-recruit ka ng isang talentadong binata sa Grundy Uno sect sa pagkakataong ito. Nakangiting sabi ni Miles. Guano, baka may hindi pagkakaunoan. Ngumisi si Guano at seryosong sabi. Hindi pagkakaunawaan. Isang kababalaghan ng aking sekta ang napatay ngayon. Kung hindi ako bibigyan ng paliwanag ng Grundy Uno sect, kailangan kong personal na ibalik si Severin para maparusahan. Pagkatapos noon, isang napakalaking aura ang bumungad sa katawan ni Guano, na parang tidal wave patungo kay Miles. Paano niya ipapaliwanag sa pinuno ng sekta na nawalan siya ng isang kababalaghan na may pag-asa na maging isang Royal Paragon sa hinaharap sa mga guho? Hindi pa banggitin na apo niya si Uzer. Ang kanyang pinakamamahal na apo ay pinatay, kaya gusto niyang hawakan si Severin gamit ang kanyang sariling mga kamay, baliin ang kanyang mga buto at kalamnan, tanggalin ang kanyang balat, kinuha ang kanyang kaluluwa, at inihaw siya sa espiritual na apoy sa loob ng daan-daang taon. Saka lang niya maalis ang puot sa puso niya. Tumigil sa pagngiti si Miles matapos marinig ang pagbabante sa tono ni Guano at ang kanyang panata ng paghihiganti. Siya rin ay naglabas ng kanyang level 9 Paragon aura at nagbanggaan ang dalawang aura.
Matapos gawin ito, pinaikit ni Miles ang kanyang mga mata at mariing sinabi. Normal lang para sa isang tao na mamatay sa mga guho ng lihim na kaharian kapag nakikipagkompetensya para sa mga kayamanan. Ang tanging dapat sisihin sa pagkamatay ng apo mo ay ang kanyang sarili sa pagiging mahina. At huwag mo akong sisihin sa pagbunot ng aking espada at pagpatay sa iyo dito kung maglakas loob kang hawakan si Severin. Biglang nagbanggaan ang dalawang sumisikat na aura, at ang napakatinding pressure ay nahuhulog sa buong lugar na parang tsunami. Lalong lumungkot at nakakatakot ang mukha ni Guano nang makita ang determinasyon ni Miles na protektahan si Severin. Tingnan na lang natin kung may kakayahan kang gawin iyon. Malamig na sambit ni Guano. Kaagad pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay nagningning ng nagliliyab na walang kamatayang liwanag. Ang maringal na presyon ng isang antas na siyam na Paragon ay tumawid sa kalangitan, na naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit at lupa at ang madilim na ulap ay tumakip sa kalangitan. Ang pagkamatay ni Uzer ay walang alinlangan na malaking kawalan para sa Dayform sect. At saka, apo siya ni Guano. Kahit ano pa ang dahilan ng pagkamatay ni Uzer, hindi basta-basta kayang panoorin ni Guano si Severin na patuloy na nabubuhay. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Severin ay mapapawi ang kanyang nagngangalit na puot. Kasabay nito, humakbang din si Fabian. Malamig niyang tinignan si Miles at sinabing, Miles, ang braso ni Sean ay pinutol ni Severin. At saka, nawasak din ang mga meridian points niya. Hinding-hindi ko hahayaang makalusot siya o ikaw sa pagsasabi na tiyak na mangyayari ang mga ganitong bagay. Ang mga pagkalugi ng Gars ay mas maliit kaysa sa mga pagkalugi ng Dayform sect. Gayunpaman, nasira ang braso ni Sean, na walang alinlangan na maantala ang kanyang pag-unlad sa hinaharap. Ito ay isang katanungan pa rin kung maaari niyang masira ang kaharian ng Royal Paragon at maging pinuno ng mga Gars sa hinaharap. Bagamat ang Grundy Uno sect ang pinuno ng apat na pangunahing sekta ng South Sky, magiging katangahan pa rin kay Miles na isipin na makakapagpatahimik niya si Fabian sa ilang salita lang. Malamig na tinignan ni Miles si Fabian. Hindi rin mahina ang aura niya. Kasabay nito, nakaramdam siya ng pag-iingat sa kanyang puso. Biglang naging solemn na ang atmosphere. Sa hindi kalayuan, si Sean na nanunuluyan sa lugar ng mga Gars ay napatingin kay Guano na akmang lalabanan si Miles. Namumula ang kanyang mga mata, at nanatili siya. Panlilibak sa loob. Severin. Siguradong patay ka sa pagkakataong ito. Walang paraan para makatakas ka rito. Ini-imagine ni Sean ang isang eksena kung saan si Severin ay sinaktan ni Guano hanggang sa mamatay dahil sa pagtawid sa Dayform sect. Inaasahan niya ang kagalakan na mararamdaman niya sa paghihiganti sa pagkawala ng braso niya at sa kahihiyan na idinulot ni Severin sa kanya. Kasabay nito, ang mga elder ng Pure Void sect, Morber sect, at ang Stales ay lahat ay nakatingin sa labasan ng puyo ng tubig habang ang kanilang mga puso ay nasa lalamunan. Natakot sila na baka marinig din nila ang balita na namatay ang kanilang mga alila sa mga guho. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mahuhusay na si Uzer ay pinatay habang si Sean ay tinanggal ang kanyang braso. Kaya naman, hindi nang ahas ang mga elder na garantyahan na ang kanilang mga kababalaghan ay magiging ligtas at malusog. Kaya lang, sa gitna ng tense na momentum ng dalawang Paragon, ang iba pang mga elder ng makapangyarihang puwersa ng South Sky ay nasa tenterhooks. Ang buong kapaligiran sa Arctic Heights ay naging nakakatakot na tahimik. Hindi nagtagal, 12-12 tao ang muling lumabas sa puyo ng tubig. Nanguna sa grupo sina Soren, Jillian, Tobias, Raymond at Celeste, gayon din ang mga rogue fighter at iba pang mga alagad mula sa iba't ibang malalaking sekta. Matapos makitang ligtas at maayos ang kanilang mga kababalaghan, ang mga elder ng Pure Void sect, Morber sect, at lahat ng iba pang mga sekta ay nakahinga ng maluwag. Si Jillian at ang iba pa ay mukhang napahiya pagkatapos maglakad palabas ng mga guho. Kalokohan. Ang lokong Severin na ito. Sampin si Tobias na may maputlang mukha. Labis na nagalit si Tobias nang maalala niya ang napakalaking eksena ng pakikipaglaban ni Severin sa kanila para sa Royal Paragon Relic sa palasyo. Sa huli, napilitan silang isuko ang Royal Paragon Relic na malapit na nilang makuha. Hindi lang nila nakuha ang pinakamataas na espiritual na kayamanan na Sky Soil Zenith,
Ngunit hindi rin nila nakuha ang skill inheritance ng Royal Paragon at mga divine combat technique. Ang tanging mga bagay na nakuha nila ay ilang karaniwang espiritual na kayamanan mula sa gilid na bulwagan. Gayunpaman, ang halaga ng mga bagay na iyon ay hindi maihahambing sa pamana ng kasanayan at pinakamataas na espiritual na kayamanan. Kaya naman, paanong hindi makaramdam ng sama ng loob si Tobias? Nang marinig ang sumpa ni Tobias, nagdilim ang mukha ni Soren, at isang matinding kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Siya rin ay nakaramdam din ng panghihinayang. Siguro magkakaroon ako ng pagkakataon na makipagkumpetensya para sa Royal Paragon Relic kung hindi ako masyadong natakot at umatras mula sa palasyo. Naisip ni Soren. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa sa pag-iisip na makakakuha lamang ng isang bungkus ng higit na mataas na kalidad na espiritual na kayamanan, na higit pang nagpapasiklab sa kanyang pagkamuhi kay Severin. Nanatiling tahimik si Jillian sa di kalayuan. Ang kanyang flawless na mukha sa ilalim ng light blue scarf ay walang ekspresyon at napakalamig. Halatang hindi rin siya nasisiyahan sa pagkuha ni Severin ng nangungunang dalawang kayamanan sa mga guho. Dumiretso sina Raymond at Celeste kay Miles pagkalabas ng puyo ng tubig. Bagamat naiinis sila sa ugali ni Severin na kunin ang nangungunang dalawang kayamanan para sa kanyang sarili, alam nilang siya pa rin ang pangunahing disipulo ng Grundy Uno sect kung tutuusin. Isang napakalaking balita ang pagkamatay ni Uzer kaya't hindi na naglakas loob ang dalawa na mag-antala at agad na sinabi kay Miles ang balita. Alam ko na ang tungkol dyan. Nga pala, bakit hindi pa dumadating si Severin? Seryosong sabi ni Miles. Umiling si Raymond at sinabing, hindi ko alam. Umalis kami sa lupang mana pagkatapos niyang makuha ang pamana ng Royal Paragon. Malamang lalabas na siya. Malumanay na sabi ni Celeste. Tumanggo si Miles at hindi na nagtanong. Nalaman na niya na pinatay nga ni Severin si Uzer at nakuha ang maharlikang Paragon na mana. Bigla siyang sumakit ang ulo. Masyadong mayabang ang brat na iyon para sa kanyang kapakanan. Talagang ginawa niya ito sa pagkakataong ito. Malinaw na hindi basta-basta palalayain ni Guano si Severin. Maaaring may gawin din kay Severin ang mga elder ng iba pang pangunahing sekta kapag nalaman nilang nakuha na niya ang pamana ng Royal Paragon. Lalong nagpainit sa ulo ni Miles ang pag-iisip. Bagamat, bilang isang cultivator ng espada, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay higit na nakahihigit sa mga kapantay niya, hindi siya kumpiyansa sa pagharap sa maraming kalaban ng sabay-sabay. Nang makitang lalala na ang sitwasyon, hindi na nagdalawang isip si Miles at agad na kinuha ang communication jade slip para humingi ng tulong sa pinuno ng sekta na si Oscar. Ang sitwasyon ay hindi na isang bagay na siya, isang level 9 Paragon, ay maaaring hawakan. Tanging si Oscar, isang makapangyarihang Royal Paragon, ang maaaring personal na kumilos upang takutin ang mga elder ng iba pang mga sekta. Habang palihim na nakipag-ugnayan si Miles kay Oscar, ang mga rogue fighter na lumabas sa mga guho ay pinag-uusapan si Severin. Hindi ko inaasahan na makukuha talaga ni Severin ang lahat ng pinakamataas na espiritual na kayamanan, pamana ng kasanayan, at mga diskarte sa pakikipaglaban sa banal mula sa mga relic ng Royal Paragon. Magiging napakalakas ko kung makukuha ko ang mga bagay na ito. Sayang naman at masyadong malakas si Severin. Hindi lang niya napatay si Uzer, nasugatan din niya si Sean. Hindi kayang mabuhay ng matagal ang isang lalaking may matalas na talam. Mabilis na nagbago ang mga ekspresyon ng mga elder matapos malaman na nakuha ni Severin ang mga relic ng Royal Paragon, lalo na sina Fabian at Guano. Ang kanilang mga ekspresyon ay nakakatakot na madilim. Maging ito ay isang pamana ng Royal Paragon o isang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan, lahat ng ito ay mga bagay na kinaiinggitan nilang makuha. Hindi banggitin na ang Wildfire Royal Paragon ay isang makapangyarihang tao na sikat sa buong South Sky libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa madaling salita, paano magiging mahina ang legacy na kanyang iniwan? Kailangan ko siyang patayin. Naisip ni Fabian na may nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata. Si Severin ay nagtataglay ng gayong kapangyarihan sa pakikipaglaban sa murang edad na kaya niyang patayin si Uzer kahit na siya ay nasa antas na mas mababa sa kanya. Hindi pa banggitin, nakuha niya ang pamana ng Royal Paragon at ang pinakamagandang espiritual na kayamanan.
Kaya naman, maliwanag na natatakot si Fabian na ang Grundy Uno sect ay magkakaroon ng isa pang Royal Paragon sa kanila sa loob ng 10 taon. Sa katunayan, ang lahat ng iba pang malalaking sekta at puwersa ay nag-iisip din ng parehong bagay. Lalong malakas ang pamatay na aura sa mga mata ni Guano. Bigla na namang napuno ng tensyon ang kapaligiran. Kasabay nito, si Soren, na pabalik na sa Pure Void sect, ay tumingin sa kakaibang kapaligiran sa field at nag-isip. Mukhang nalaman na ng Dayform sect ang tungkol sa pagkamatay ni Uzer. Tingnan na lang natin kung magiging maangas pa ba si Severin ngayon. Nakaramdam pa rin siya ng galit na nag-aalab sa kanyang dibdib matapos maalala ang eksena sa palasyo. Siya ay isang kababalaghan, pagkatapos ng lahat, kaya't ang lakas ng loob ni Severin ay pinailalim siya sa labis na kahihiyan. Ang kamatayan lamang ni Severin ang makapagpapawi ng puot sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Soren ng mensahe mula sa kanyang mga elder sa kanyang isipan. Hindi ipinapayong manatili kung nasaan ka. Magkakaroon ng digmaan at dapat kang umalis sa lalong madaling panahon. Bahagyang tumanggo si Soren at tumugon. Alam ko, pero gusto kong makita ng sarili kong mga mata na mamatay si Severin. Gusto kong makita kung kaya pa ba niyang maging hambog pagkatapos patayin si Uzer at pilit na inagaw ang Royal Paragon Relic. Marami ding nakatingin sa puyo ng tubig, tulad ni Soren, naghihintay sa paglabas ni Severin. Lalo na si Tobias, na bumalik sa kanyang grupo. Sama ng loob niya. Tuwang-tuwa siyang malaman mula sa kanyang mga elder na nagpadala si Miles ng mensahe na humihingi ng tulong kay Oscar. Tinitigan niya ang labasan ng puyo ng tubig at ngumisi. Severin, paano kung makuha mo ang Royal Paragon Relic? Walang paraan na makakatakas ka sa napakaraming puwersa at naghihintay si Elder Guano na lumabas ka. Sa kabilang banda, kababalik lang ni Jillian sa kanyang mga elder sa sekta. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari sa loob ng lihim na kaharian. Nanginginig siya sa galit nang makarating siya sa bahaging binubuli siya ni Severin. Pagkatapos ng lahat, bilang kababalaghan ng Marver sect, hindi pa siya napahiya simula noon. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang mga elder gamit ang kanyang divine sense. Elder Erica, pasensya na sa pagiging incompetent. Hindi ko nakuha ang Royal Paragon Inheritance, pero nakakuha lang ako ng superior quality spiritual treasure. Napangiti si Erica Rain nang marinig iyon. Relax, isa lang itong Royal Paragon Inheritance. Ang Marver sect ay nakabase sa South Sky sa loob ng libu-libong taon, at mayroon tayong hindi mabilang na mga teknik na hawak natin. Hindi napigilan ni Jillian na kumuyam ang kanyang mga kamao at mapabuntong hininga nang maalala ang eksena ng pinatay ni Severin si Uzer. Napakalakas ni Severin. Hindi na ako magtataka kung magiging mas makapangyarihan pa siya sa hinaharap. Siya nga pala, Elder Erica, napaka-tense ng atmosphere sa eksena. Dapat ba tayong kumilos mamaya? Umiling si Erica. Tumayo ka pansamantala. Bagamat ang pamana ng Royal Paragon at ang pinakamataas na espiritual na kayamanan ay napakahalaga, hindi nararapat na kumilos ng padalos-dalos at masaktan ang ilang partido. Bahagyang tumanggo si Jillian. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang maislan na mukha, at sinabi niya. Mukhang ngayon ay hindi lamang isang maswerteng araw para kay Severin, kundi pati na rin isang araw ng sakuna. Tiningnan ni Erica ang sitwasyon sa kanyang harapan, nag-isip, at napabuntong hininga. Nakakalungkot na ang isang kababalaghan ay kailangang mamatay ngayon. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. Ito ay ibinigay na ang mga talento at tagumpay ng isang tao ay magbubunga ng inggit, na nagiging sanhi ng mga naiinggit na magtrabaho ng tahimik laban sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, ang lahat ay nakasalalay sa kung mapapanatili ni Miles na ligtas si Severin. Pagkatapos noon, tahimik silang dalawa na nakatayo para panoorin ang sitwasyon. Ang bawat isa mula sa iba't ibang malalaking sekta ay may kanya-kanyang agenda. Ang focus ng usapan ng lahat ay natural na si Severin at ang Royal Paragon Inheritance. Ang layunin ng mga kababalaghan na iyon ay makitang mamatay si Severin, habang ang mga elder ay mas interesado sa pamana ng Royal Paragon. Ito ay ang pamana ng isang Wildfire Royal Paragon, pagkatapos ng lahat.
Ang mga elder ay magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng isang royal paragon kung nakuha nila ito. Hindi pa banggitin, kahit na ang apat na pangunahing sekta ay mayroon lamang isang nangungunang espiritual na kayamanan sa kanilang pag-aari. Bukod dito, hindi nila basta-basta magagamit ang espiritual na kayamanan, dahil ito ay magiging sanhi ng pagguho ng sekta kung sakaling alisin nila ito. Biglang may sumigaw mula sa karamihan nang lumabas ang ilang figure mula sa puyo ng tubig. Severin. Si Severin. Lumabas na si Severin. Nakuha agad ang atensyon ng lahat. Ang mga kababalaghan ng bawat pangunahing sekta ay tumitig ng mahigpit sa figurang lumalabas sa puyo ng tubig. Si Guano, na nakatayo sa himpapawid ay iminulat ang kanyang mga mata, pinalabas ang isang sinag ng liwanag na naging sanhi ng isang marahas na tunog na sumabog sa kalangitan. Kasabay nito, isang malakas na aura ang lumabas kay Miles habang naghahanda siya para sa labanan. Dahan-daang lumabas si Severin mula sa puyo ng tubig kasama si Dayan, ang tatlo pang babae, at hindi mabilang na mga disipulo ng Grandi Uno sect sa likod niya. Ang mga alagad mula sa lahat ng mga pangunahing sekta sa larangan ay nagsimulang magsalita sa mahinang boses nang makita nila na ang taong lumabas sa puyo ng tubig ay talagang si Severin. Sa wakas, nakalabas na siya. Iniisip ko kung makakaalis siya sa lugar na ito ng buhay ngayon. Napakahirap para sa kanya na umalis. Kung tutuusin, napakaraming makapangyarihang tao dito na gustong makipaglaban sa kanya. Oo. Napakahirap para kay Elder Miles na protektahan siya ng mag-isa. Napakalakas ng loob niya. Hindi lang dahil sa nakakatakot ang kapangyarihan niya, kundi dahil taglay niya ang mana ng maharlikang Paragon na kahit ang mga elder sa kaharian ng Paragon ay gustong makuha. Si Severin, nakalalabas lang sa lihim na kaharian, ay naramdaman ang masamang tingin mula sa kanyang paligid at malabong alam na may malaking bagay na bumababa. Sa sandaling iyon, naglabas si Guano ng nakakatakot na aura na bumabalot sa buong kalangitan sa kadiliman. Gamit ang isang latigo ng kanyang manggas, tumingin siya kay Severin na namumula ang mga mata at malamig na umungol. Severin, ang lakas ng loob mong patayin si Uzer. Tandaan mo ang mga sinasabi ko, personal na tatapusin kita ngayon kung ito na ang huli kong gagawin. Iyan ang makukuha mo sa pagpatay sa kababalaghan ng Dayform sect. Ang kadiliman sa kalangitan ay patuloy na bumabagsak, na humaharang sa lahat ng liwanag mula sa maliwanag na araw, at ang nakakatakot na aura ay natakpan si Severin sa isang iglap. Gayunpaman, sumulong si Miles nang bumagsak ang rolling pressure. Whoosh! Isang malakas na hangin ang lumipad palabas mula kay Miles, na naging dahilan upang ang dilim sa loob ay agad na tanggayan, kasama ang pag-uurong presyon. Napakurap-kurap si Miles at nakalok ang mga mata kay Guano sa di kalayuan. Guano, sa tingin mo ba ay tatayo ako at walang gagawin habang pinagbabantaan mo ang aking alagad? Tanong ni Miles. Isang malakas na aura ang agad na lumabas mula sa kanyang katawan, na naging dahilan upang ang kanyang brocade na robe ay umikot ng mabangis. Seryoso ang ekspresyon niya habang inililibot ang tingin sa lahat. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, at isang mahabang berdeng espada ang agad na lumitaw. Ang nagliliyab na layunin ng espada ay sumirit paitaas sa kalangitan, dahilan para yumanig ang kalangitan. Isang kakilakilabot na presyon ang lumabas mula sa kanya, na ikinatakot ng mga elder ng ibang sekta. Kasabay nito, ang mga disipulo ng Grandi Uno sect sa likod ni Miles ay nag-activate din ng kanilang aura bilang paghahanda sa paparating na labanan.